Ang lalaki nito ay umuwi, kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. So bahagi yun ng ating pagtugon sa panawagan ng Poong Mikapal, na makita yung kahalagahan ng kababaan ng loob. So kung tutusin naman doon sa dalawang lalaki na pumasok sa templo para manalangin, so bahagi yun para magdasal. Napakahalaga yung panalangin, lalong-lalo na ngayon sa panahon na tinatamasa natin yung giyera. Napakahalaga yung panalangin, pero sabi nga natin ay yung pagkilos, may tatlong kalimitang kaakibat: content, pamamaraan, at intensyon. So para yung kanilang intensyon, magdasal. Kung tuusin yung Pariseo, ay tama yung content. Bakit? Ay makita ko natin, ay binanggit na ko rito, katulad nilang halimbawa ng pag-aayuno. Ay tayo ay 2 beses lamang nag-aayuno sa loob ng isang taon. Ay itong Pariseo na ito ay 2 beses bawat linggo. Ay biro mo yun, napakabigat. At sa kanila, kung tutuusin, yung kanilang pag-aayuno ay tubig lang. Sa atin, ay kung mapapansin natin ay 1 full meal, pwede kang kumain pa rin ng 3 beses. Sa kanila, tubig lang. Well, nung panahon naman yun, ay sabi nga natin, ay most probably ay 1 beses lang sila kumakain nung panahon na yun. Pero tubig lang. Ano pang ibinahagi rito? Siya ay hindi magnanakaw, hindi mandaraya, hindi nangangalunya. Ibig sabihin, hindi lumalabag sa utos ng Diyos. Binahagi pa rito yung nagbibigay siya ng ikapu ng lahat ng kanyang kinikita, na kuminsan pumapasok sa isip ko yun. Kuminsan kasi tayo, binabatikos tayo kasi na nagbibigay tayo sa binyag, sa kumpil, sa pagtanggap ng mga sakramento. So bahagi o yun, o kahit na yung ating pamisa. Pero kung mapansin natin, maliit lang yung nabahagi yun. Ito ikapu. Yung ikapu, ibig sabihin, kung ngayon ay kumikita ka ng kung tawag minimum wage, which is 10,000, ay biro ngayon 10,000 per month, ay bahagi yun na kung saan ay magkano ikapunan, 1,000, pagkakataon, ay bahagi yun na makita ko na iba pa yung binibigay sa muslo. Yun ay ikapu lamang. Iba pa yung kapag binibigay mo mismo sa muslo. Tayo, ay kung mapapansin mo natin, ay wala akong amount. Kung magkano lamang yung gusto mo, yun lang ang ibigay mo. Pagkakataon, swerte na ako kapag may nakapagbigay ng 100, ay
malaking bahagi na yun, ng pagkilos, na magagamit. Pero ibig ko sabihin, itong para sa iyo na ito ay kung tawagin natin kapag pinag-usapan yung content, walang problema, bahagi yun, kasi ginagawa niya yung panuntuyan ng isang mabuting Hudyo. Kaya lamang, hindi ho content ang pinag-uusapan dito. Yung disposition, yung pamamaraan. Ano baga yung katatayuan mo. Kaya ang panyaya at hinahamon sa atin ng Poong Megamalianin, hindi dapat tayo mayabang. O kung tawagin dito'y humahamak sa kapwa. Kasi sabi nga, hindi nga ako magnanakaw katulad ng publikanong ito. Ay bahagi ho, na ang kanyang reference point ay yung publikano, hindi ang Diyos o ang kanyang sarili. Kaya napakahalaga ho yung pamamaraan, yung kabababang loob, yung disposition na makita ko natin sa ating mga panalangin. Pagkakataon na kung saan ay tayo nawa ay masanay yung ating sarili. Kasi hindi ka lang naman gumaganap ng iyong tungkulin para lamang masabi mong ikaw ay higit na mabuti kaysa sa iba. Ang dapat na maging pamantayan ng iyong pagkilos na dapat ikaw ay higit na mabuti kaysa kahapon sa iyong sarili. So, sabi nga natin, you become better, more and more every day. Hindi yung mas magaling ako sa iba, ay bahagi yun. Kaya lang, medyo mabigat, yung panyaya na ipinaayag na yun, hindi yung madali yun Yung kababaan ng loob, na kung sa pagkilos na sa daigdig na ito, minamaliit ka. Kung minsan sabi nga natin, kapag minamaliit ka, kung minsan, yung puso natin gustong sumigaw, na pahayag din natin, magaling din ako. Alam ko rin yan. May mga achievement ako na kinakailangang ipakita, para bagang kuminsan, ang labas yan, parang nag-a-apply ka ng trabaho, pinapakita mo lahat ng kagandahan mo. Pero yung baliktad, ang panyaya ni Jesus, kababaan ng loob. Kailangan, ay medyo mahirap, sapagkat kapag mababa ka ang loob mo, pwede kang api-apihin. At nangyayari, sabi nga natin, pwede kang maliit-liitin, hamakin, at maaaring ang pamantayan ng pagkilos mo ay pwedeng, sabi nga natin, kasi bilang tao, nire-rate natin yung bawat isa, pagkakataon. Kaya lamang, nawa yung maging pamantayan ng ating pagkilos ay hindi yung rate ng tao, ngunit ang rate ng Diyos. Ito ba'y nangangulugan na hindi na natin pwedeng i-depensa yung ating sarili? Bahagi yun, na kung tutuusin mo, pwede naman, pero siguro, kapag sa trabaho, kasi kapag corporate, at pag sinabi na hindi ka gumagawa ng tungkulin mo, pwede kang masisante. Hindi naman pwede yun. Bahagi ko, mawalan ka ng hanap buhay. Kinakailangan mo rin yung pagtanggol yung sarili mo. Mawalan ka ng hanap buhay kung hindi ka naman magsasalita. Yun naman ay injustice sa iyo at sa iyong pamilya. Pero dapat
mayabang, no? At huwag ka nang magturo, no? Ay, ikaw, hindi ka gumagawa ng trabaho mo. Ay, hindi, ano? Itong isang to, mas hindi gumagawa ng trabaho, no? Magtuturo ka ng iba. Hindi, depensa mo ng sarili mo, no? Kaya kung minsan, yung kababaan ng loob, medyo naglalagay sa ating sarili sa alanganing sitwasyon. Kasi bakit? Kasi hindi yun ang pamantayan ng tao, no? Yun na rin, pamantayan yun ng Diyos sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At yung panyaya na ipinapahayag ng buong kapal, lalong-lalo na, no? Sa ating mga panalangin. Hindi na kinakailangan natin sabihin kung ano yung magagawa natin sapagkat alam ng Diyos, kausap natin ay ang Diyos, no? Hindi yung ating kapitbahay, no? Hindi yung katrabaho natin, no? O kaibigan natin. Ang Diyos ang kausap natin, no? Kaya bahagi rin na kung tutusin ay makita natin yung sarili natin saan? Sa harapan ng Diyos, no? Kasi kung minsan tinitingnan natin yung ating sarili sa harapan ng tao. Kaya kung minsan, sabi nga natin, kung ang pagtingin palagi natin ay sa tingin ng harap ng tao, ang ating ay hindi ako patatalo, no? Hindi, no? Ang mahalaga ay makita mo ang iyong sarili na nagsusumikap kang gumawa ng mabuti, no? Makikita man ng iba o hindi, no? Bahagi yun na kung saan ay napakahalaga. At ito yung nakita natin sa buong publikano, no? Nakita niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. At yun ang nais niyang pag-ibayuhin, no? Yung reference niya ay yung kanyang pakipag-ugnayan sa Diyos na kinakailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Sapagkat yun ang nakikita niya, dapat niyang bigyan ng diin. Hindi lamang gawa ng pamantayan ng pagkilos ng kanyang kapwa-tao. Kaya, ano po? Ano yung bahagi ng pagtugon? Tayo ay magpasalamat sa mga sitwasyon na tayo ay nakakapagbabang loob, ano? Kasi yan po ay sinasanay din, ano? Kapag sanay kang magyabang, hindi mo maramdaman na ikay nagpapakababa, ano? Yung pagkababaan ng loob, sinasanay din paunti-unti, ano? At later on, makita natin na lumalalim, ano? Lumalalim pagkakataon na kung saan ay makita po natin. At yun yung nais ng pahayag ng buong kapal, yung disposition natin, ano? Sa ating panalangin sa harapan ng Diyos. Na higit sa lahat natin, tayo ay humihingi ng kanyang awa at patawad at nawa ay patuloy tayong gabayan sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Kaya po kung minsan yung may mga taong kapag nagdarasal, Panginoon, ginawa ko ito, ano? Kaya kung minsan, yung tema ng ating panalangin, kung minsan, nagdidiman tayo, ano? Kasi may ginawa tayo no? Hindi, no? Sa ating panalangin, napakahalaga yung alin? Yung kababaang loob, no? Kaya yun yung panyaya na ipinahayag ng mahal na Birheng Maria, no? Mangyari nawa sa akin ang iyong tinura, ano? At maging bahagi rin sa pagkilos ni San Jose, no? Na alin? Kung anong sabihin ng Panginoon sa kanya, maging man lamang sa panaginip, madali siyang sumunod. Bakit? Kasi yung pagkilala na alin, na ito yung kalooban ng Diyos, ano?
naging madali yung pagkilos. Kaya, idulog natin sa harapan ng Poong ni Kapala, no? Naway lumalim tayo sa kababaan ng kalooban.